allocation nyo. You always have to remember, kapag naka-receive kayo ng 1,500, kailangan yung 15% dyan mapupunta sa business. Okay? Kunwari naka-receive kayo ng 1,500, magkano ang 15% ng magkano ang 15% ng 1,500? 15% ng 1,500? 225. So yung $225, guys, kailangan mapunta yun sa negosyo. So dapat lagi kayo nagtatabi na pera for the business. Kasi eventually, yung money na yun gagamitin nyo for the business. Kasi lahat tayo dito business owner eh. Diba? Lahat tayo dito business owner. So you always have to allocate money for your business. Another that I want you guys to always remember, gone are the days na kasi yung yung bumibili ng Rolex, Lamborghini, para i-flex sa mga tao. Hindi natin gagawin yun. Hindi tayo mag-flex ng mga ganong bagay. Ang i-flex natin dito is yung investment natin. I want to see all of you na meron kayong mga kanya-kanyang investment nyo. Regardless, Bitcoin man yan, properties, diba? Stocks, whatever. Gusto ko makita from all of you na kailangan meron kayong investment. At yun yung i-flex nyo. Okay? Hindi nyo i-flex ng mga Rolex na yan or mga signature bags na meron kayo. Ayoko niyan. I don't want you see spending money for that. Pero kung pinipapasay sa inyo, walang problema doon. Pero ako, I would appreciate if you guys are investing on properties, stocks, Bitcoin, whatever na tingin nyo pa rin yung pagkakitaan. Okay? Kailangan nyo mag-diversify ng portfolio. And yung 10% ng kikitain nyo sa economy should go to your financial freedom pocket. Financial freedom pocket is your long term. Okay? Are we clear dito, mga leaders? Yes! That's easy. So, I want you guys to appreciate yung value na yun. And, dapat, dun sa dun sa daily expenses nyo, ang ina-allocate nyo lang dyan is 35%. When you say daily operations na expense, ano yun? Ano yung mga yun? Yung binabayad nyo sa food, transportation, rental, lahat ng pangangailangan nyo, kailangan 35% to 50% na ang napupunta dyan. Kung kaya nyo bang mas babaan nyo. Huwag kayo mag-lifestyle change. Okay? Kasi ang mangyari, pag kunwari icon na kayo, icon 9, nakaka-receive kayo ng $9,000 per month, ano mangyari? Mag-lifestyle change kayo eh. Di ba? Bibili kayo ng kung ano-ano. Na hindi naman yung kailangan before, basta bigla na lang kailangan ngayon. I don't want seeing you guys na nag-lifestyle change na kayo agad. Ang lifestyle change mangyayari yan kapag marami na kayo passive income. Okay? Kapag nabuo nyo na yung passive income nyo, nakakuha na kayo sa, for example, rental income. Yung sa rental income nyo, doon nyo nakukunin yung luho nyo. Okay? Kung yung lifestyle change nyo, manggagaling sa passive income, hindi sa active income. Okay? Are we clear? Yes. Lagi nyong ituturo to sa mga susunod na leaders. Sobrang importante nun. Okay? Kasi pag hindi naturo yung financial literacy, walang say-say itong ginagawa natin. Okay? Always remember to teach people how to manage their money. Kasi definitely may makukuha at makukuha kayong pera dito. Pero ang hindi na makukuha dito ay syempre yung pagiging tinuro yung financial literacy. Okay? Are we clear doon? Yes! Ayan. So, marami tayong tuturo sa financial literacy and I hope na talaga maka-attend kayo ng mga next trainings namin ni Coach JC. Marami kami ipa-plot ng mga trainings